Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po ay muli po nagbabalik at samahan niyo po, tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Mag-umpisa na po tayo, komentuhan po natin ang pahayag po ng ating Vice President na ayon po sa kanya, ito daw po tinatawag na bangag at bongit ng kanya ate ay hindi na raw po ito bababa sa pwesto. At ito naman po ay pinasinungalingan naman po ng Malacanang. Dahil alam naman po natin na mayroon pong tagapagsinungaling doon, di umano. Ayon po sa kanila, ay nag-iintriga lang daw po ang ating Vice President. Pakinggan po natin ang balita at panoorin at komentuhan po natin mga kababayan. Kung sino po talaga nag-iintriga at sino talaga ang ubod na napakasinungaling, di umano. Ito po, umpisa na po natin. Ang iintriga lang daw si VP Sara Duterte ayon sa palasyo nang sabihin niyang hindi na raw bababa si Pangulong Bongbong Marcos sa pagka-presidente. Dagdag pa riyan, sinisisi rin ng vice ang Pangulo kung bakit magulo umano ang seguridad ng bansa. Narito ang Frontline Report. Magulo ang ating bayan na hindi naman sana. Nagkakagulo lang tayo dahil kay BBM. Si Pangulong Bongbong Marcos ang sinisi ni Vice President Sara Duterte kung bakit aniya magulo ang seguridad ng bansa. Ang pahayag na yan ng bise ay kasunod ng nangyaring barilan sa Senado. Giit ni VP Sara, maiiwasan sana yan kung hindi nagpapasunod sa ICC ang Administrasyong Marcos. Sinasabi ka naman nung una pa, hindi pwede yan. Dahil ang mga foreign courts at foreign tribunals, wala silang jurisdiction sa loob ng Pilipinas. Inihalintulad din ng bise ang kaso ng senador sa pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan extraordinary rendition umano o sapilitan ang ginawang pagtarget sa kanya ng ICC. Sinabi rin ng bise na imbis ang oposisyon, mas pagtuunan daw dapat ni PBBM ang ekonomiya ng bansa. Dagdag pa riyan, ang mga ginagawa raw ng Pangulo ay umuusad patungong constitutional reform or charter change para hindi raw ito bumaba sa pwesto. Hindi na naman na madidinayan ni BBM kasi doon sa bago niyang interview, sinabi na niya doon na kailangan pag-usapan ng charter change. Pag pinag-usapan natin ang charter change, ibig sabihin yan, hindi na yan bababa sa pwesto si BBM. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos na hindi niya pinaaresto si Bato. Ay, nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Bumuelta naman ang palasyo sa paratang ng Vice Presidente ukol sa Chacha. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala raw sustansya ang mga sinasabi ng bise at nakakahiya umanong paglaanan pa ito ng komento. Ang kailangan daw ngayon, isang lingkod bayan at hindi yung anyay ng iintriga lang at gumagawa ng fake news. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montal. Gumagawa raw po ng fake news, naglilingkod daw po. Sino po ba Pangulo? Na kanino po ba lahat ng kapangyarihan ng bansa? Nasa Vice President po ba o sa Pangulo? At sino po ba kumukontrol ng pera ng buong Pilipinas? Ang Vice President po ba o ang Pangulo? Mga kababayan, ginagawa pong tangat bobo ang mga Pilipino ng tagapagsinungaling po ng Palasyo di Umano. At sino po ba talaga ang mga sinungaling at gumagawa ng fake news? Mga kababayan, ito po, ayon po sa Pangulo na hindi naman daw po aarestuhin si Bato. At yan din po sinasabi ng tinatawag ng Vice President na basura, yung garbage in, garbage out, mga kababayan. At tinatawag din po ni Attorney Roque, mga kababayan, na nag-iisang reyna ng fake news. Pakinggan po natin at panoorin ito. Ayan. Walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Yung boundary sir, kung nakita mo ang camera niya. So sa ngayon mga kapuso, dito na ako yung likod no? Yung JSIS building. Samantalang dito sa likuran, pumwesto itong division, isang division ng NBI para secure yung pinaka-rear area at mapigilan di Senator Bato de la Rosa.
Walang assault na ginawa ang NBI agent Wala daw po assault, walang ginagawa. Pero pinapaligiran po ang GSIS at pati po ang NBI. At wala pong inuutos na arestuhin si Bato. Pero pagdating po sa DOJ, ito naman po ang sagot ng DOJ, mga kababayan. Ibang klase. Sir, yun nga po issue ngayon yung presence ng mga NBI doon na armado. Nakipag-coordinate po ba sa inyo si NBI Director Matibag? Alam niyo po ba yung deployment ng NBI sa GSIS? And even on Monday, armado yung NBI sa labas ng Senado. Yun po, sir. Mayroon bang proper coordination? Alam niyo ba itong galaw ni Attorney Matibag? Yes. 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 Okay. Okay? Okay na. Sir, yun nga po issue ngayon yung... Yan po mga kababayan. Paano mo pagkakatiwalaan ng gobyerno? Paano mo pagkakatiwalaan ang Pangulo na tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate? Paano mo pagkakatiwalaan ang tagapagsinungaling at tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President? Na magsasabi po ba ito ng katotohanan sa taong bayan? Mismo, iba-iba ang statement ng Pangulo at ng nasa baba niya. Iba ang statement ng DOJ, iba ang nakikita ng Pilipino sa galawan, iba ang ginagawa ng NBI, pero iba ang sinasabi ng tagapagsinungaling at garbage in, garbage out. At iba rin ang statement ng tinatawag na bongit at bangag ng kanyang ate. Kaya, sino po paniniwala natin? Si Kamanong po ay higit at 100% naniniwala dito sa tinura ng ating Vice President. Dahil nakikita naman po natin ang galawan. Hindi po ba? Ano po ang tinututukan ng gobyerno ngayon? Politika. Magmula nung sila'y umupo, wala po tayong nakita na magandang ginawa nila sa ating bansa, sa ating ekonomiya. Sad-sad. Bagsak ang ekonomiya at wala po silang pakialam sa kahirapan ng taong bayan. Wala. Nakatutok lang po sila saan? Sa pamumulitika at sa korupsyon. At syempre, hindi po tanga-bobo ang Vice President. Isa po siyang abogado. At si BBM ay hindi po abogado. At alam na alam ng Vice President ang galawan ng politiko na hindi gumawa ng maganda sa Pilipinas. Dahil yung tatay niya naging presidente. 6 na taon naging presidente si dating Pangulong Duterte. Nakita po ba natin na ganito kagulo ang bansa? Pinapasok ang Senado. Kinukubkob ng NBI ang Senado. Nakita po ba natin yan? Nakita po ba natin nagkakabarilan sa Senado nung panahon ni dating Pangulong Duterte? At nakita po ba natin ang issue ng mahigit 6 na taong kay dating Pangulong Duterte ay korupsyon? Puro pagnanakaw po ba issue nung panahon niya? Sige nga. At hindi po sakim sa kapangyarihan si dating Pangulong Duterte. Dahil kung siya ay sakim, wala pong Bongbong Marcos na Pangulo ngayon. Ang Pangulo ngayon ay si Inday Sara. Hindi po ba? At nakita naman po natin ang galawan nila ngayon. Paano mo sasabihin, mga kababayan, na hindi yan bababa. Hindi bababa sa kapangyarihan. Ikaw ba naman, pag nilagyan mo ng logic, sa dami ng issue mo, korupsyon, bendalo, pati ang ating soberenya, pati ang pag-aresto na walang due process sa dating Pangulong Duterte, at may issue pa na pera sa ICC, at may issue pa ng korupsyon sa iyong panunungkulan, isang damukal na issue ng korupsyon, isang damukal, may ginto, may GAA, may PhilHealth, may Maharlika Investment Fund, may GSIS, SSS, PDIC, may airport, may loto, at napakarami pang iba. Gugustuhin mo bang umalis sa kapangyarihan? Kung alam mo sa sarili mo, buong departamento mo ay nasasangkot di umano sa korupsyon? Lalong-lalo na ang Kongreso? Gugustuhin nyo bang mawala sa kapangyarihan?
Dahil alam nyo sa sarili nyo, alam ninyo sa sarili nyo na mananagot kayo pag napalitan kayong lahat. Lalong-lalo na pag nakabalik ang Duterte sa Malacanang. Alam ninyo sa sarili nyo na mananagot kayo sa mga Pilipino at sa batas. Hindi kaya yung sinasabi ng Vice President, makatotohanan po yun, na hindi na po sila bababa sa kapangyarihan. Kaya nga po yung charter change, yung chacha, isinusulong nila dahil mismo sa bibig daw ng Pangulo nang gagaling yan. Hindi naman po tanga bobo ang Vice President. At kailanman ay hindi mo masisisi ang isang Vice President at hindi mo pwedeng sa kanya dali ng sisi na nangyayari sa ating bansa dahil siya isang Vice President pa lang. Ang lahat ng kapangyarihan meron sa ating bansa ay tanging ang presidente lang ang makapangyarihan. Spare tire lang ang Vice President. Limitado lang ang kanyang kapangyarihan. Limitado ang kanyang budget. Limitado ang kanyang pondo. Hindi po ba? Lahat ng asset kapangyarihan ang susundin ng saligang batas at susundin ng mga departamento at mga men in uniform ay ang Commander-in-Chief. Kaya wag na wag po tayong maniniwala na ginagawa po tayong tanga bobo at ginagawa tayong ipinanganak lang kahapon. Hindi po tayo tanga bobo. Hindi po tanga bobo ang mga Pilipino para sabihin mo lahat ay isisisi mo sa Vice President at sa pamilya Duterte na hindi natin nakita yung ganitong sitwasyon. Hindi magulo. Lahat na nanggugulo nung panahon na yon, pinatahimik, lalong-lalo ang makakaliwa. Di po ba? Mga pulburon lord, mga smuggler, mga magnanakaw na politiko na nahimik. Mga oligarkiyang nagahari sa ating bansa, tumahimik. Hindi po ba? Ngayon, napakagulo. Ubod ng gulo. At ginagamit nila ang ICC para panglihis sa issue nila na isang damukal na sasagutin nila. Pagdating ng panahon, makukulong pa sila. Hindi kaya. Yan po mga kababayan, ang ating komento na pilit po nilang tinutuwis ang issue. Magulo ang bansa dahil kay President Marcos ayon sa Vice President. Dahil siya lang po talaga ang susundin at may kapangyarihan sa bansa, hindi ang Vice President. Siya ang ugat ng kaguluhan at kahirapan sa ating bansa. Hindi po ba? Dahil siya ang presidente. Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po ng ating Tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganun din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio ng Canada, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, si Annie Jo, si Jem Aris sa United Arab Emirates, Tatay Nick ng Canada, Mila Yi, Jesus Valdepena at Rolando Guerrero, Felipe Shapno ng Texas, USA, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Ma'am LB at Shermani ng North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, Arthur Estarniero ng USA, Mika Ligaspi at Frank Zamora ng California, USA. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa at shoutout po sa inyo lahat. At tiis-tiis lang po tayo mga kabayan at samahan po natin ng maraming dasal nang tayo po'y maingatan sa pang-araw-araw. Muli po, maraming salamat po. Bye-bye!